Ako humuhugot ng lakas sa kanya. Siya ang aking lakas. Automatic. Hindi, joke. Haba yung hair ko. Sa likod ng pagtulong ng St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated, inspirasyon daw nila Curly at Sarah ang isa't isa at ang kanilang pamilya. Ganon din ang ilan sa kanilang mga naging karanasan sa buhay noon. At sa muling pag-arangkada ng kanilang medical mission noong linggo, mahigit kumulang 1,500 katao ang natulungan ng programa sa Barangay Buting. Nabatid na maliban sa medical, dental at eye check-up, mga laboratory test, masahe, haircut, manicure at pedicure, libreng gamot, grocery packs, pagkain, wheelchair, quad cane, saklay, reading glasses at pet vaccination ay matutulungan na din ang ilang small business owners tuwing isasagawa ang nasabing programa. Ako humuhugot ng lakas sa kanya. Siya ang aking lakas. Automatic. Hindi, joke. Haba yung hair ko. Ang inspiration namin syempre is yung seeing the smiles of the faces ng mga tao every day na every time na nagkakaroon kaming medical mission o kahit sa office, yung pag-ano, yun yung inspiration mo to do better. No, parang feeling mo kulang pa or kailangan may dagdag ka pa. Yung inspiration mo, yung mga anak mo na i-encourage mo sa kanila na, uy, tinan mo, kami tumutulong kami, hindi naman tayo naghihirap kahit tumutulong tayo. Actually, nung umalis ako, share ko lang, may na-meet akong lady, babae, si Ate Jonalyn sa airport. Kasi naalala ko noon, nung umaalis din ako na papuntang UK, nagkulang din ako sa immigration kung hindi ko babayaran yung may halagang hinihingi sa akin. Wala na, nakaalis na siya. Na ako talaga mahinga ng tulong. May isang lalaki doon na inabutan ako ng 3,000 kaagad, binigay, no questions asked. Kasi sabi niya, sige, takbo ka na. So, nung yung situation na yon, alam mo yan, yung may mga balik tanaw ka rin kasi somebody helped me nung time na yon. Ngayon ako, may tinulungan, umiiyak siya kasi hindi siya makakaalis, OFW siya, nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. So, yun, yung baggage niya, malihit na bagay lang yun. So, binigay ko, yung tuwan-tuwa naman siya na nakaalis. May natulungan tayong pamilya na ipagpatuloy niya yung kanyang trabaho or yung kailangan niya para sa family niya sa ibang bansa. Ang gaang sa loob, yung nakakatulog ka na ang isip mo is parang accomplished at the end of the day na may natulungan kang tao or may napasaya kang tao sa serbisyong binibigay natin. So ang binigay natin sa Barangay Buting, the basic services na ino-offer din ng St. Gerard Charity Foundation. Yung libreng check-up, gamot, libreng pasalamin, dental, yung libreng wellness natin, yung masahe, yung haircut, tsaka yung manicure, pedicure. Libreng ECG dun sa laboratory on wheels. Bukod sa blood, mga blood chem, sinama din yung libreng ECG, tsaka libreng x-ray. Yan. Kaya kung may request sila sa doktor, kung bit-bit nila, yung request nila, pwede i-execute dito sa laboratory on wheels natin. Napansin namin no, na talagang sabik ang Pasigueño sa medical mission. Siyempre, natural lang, number one na pangangailangan is yung pagkain. Tapos, syempre yung gamot, yung susunod. Kasi halos din sa office, ang mga request, puro medical na attention. So, yun yung naisip namin, kaya nag-medical mission tayo. Kasi yun yung naisip natin na pwedeng ibaba sa tao. Hindi yung nahirapan sila pumunta pa sa office namin. Pero, nagbibigay pa rin kami para sa mga ibang barangays na mga tulong medical. Kaya yun yung napansin namin, talagang medical mission talaga, number one is health is wealth. At yun yung paniniwala namin. Kasi, yun nga, ako din, may sakit din ako na diabetes, tapos hypertension. Mahal ang mga gamot, ang maintenance. At least sa amin, nabibigay namin ng libre. Parang halos kapareho din sa siguro ng Santa Lucia. Ang Santa Lucia, umabot kasi ng 1,700 plus yung nabigyan natin ng tulong. Dito po, baka nalalapit din doon ang bilang. Hindi lang halata kasi parang hiwalay-hiwalay, malaki yung area nila eh. Hindi lang halata dito kasi ng area ng Buting, nakakatuwa. Meron din kami dito yung patrol, 2 patrol ang binigay namin dito sa Barangay Buting para magamit nila kasi maliliit ang eskinita dito sa Buting, no? So meron tayo patrol para makapasok sa mga eskinita natin. Yan, para sa peace and order nila. Tingin ko may mga lapses pa rin tayo, siguro yung libreng postiso, yung mga ganun, libreng hearing aid. Kaya lang yung mechanics nun, iniisip pa namin kung paano mag-workout yung libreng postiso kasi syempre ako nagtrabaho ako sa dental surgery dati. Hindi ako sure kung same ba din dito na
pag ginawa yung pustiso, alam ko hindi na ibibigay ka agad yun eh. Oo. So, Ilang ulit kasi pa yun. kukunan ka ng mga tas ulitin pa yun kasi pag salpak ng pustiso, hindi naman kaagad mag-work na yun. Kailangan i-shave pa yun para mag-fit sa gums nyo. Tapos meron pa yung libreng hearing aid. Madami nagre-request ng libreng hearing aid. Kaya lang hindi ko alam kung personalized ba yan, paano ba ang setup ng hearing aid. Kailangan ba i-testing pa muna? Oo, kailangan namin malaman yung mechanics para doon, para makapagbigay kami ng libreng serbisyo. Yan. Kasi baka instead na makatulong kami, lalo pang nakasama. Oo, hindi kasi katulad ng salamin generic. Halimbawa, reading glasses. May generic tayo na pwedeng ibigay ka agad. Binanggit ng mag-asawa na magkakaroon sila ng pa-concert, liga at iba pang proyekto katuwang at para sa mga kabataan. Kasama ang iba pang personalidad mula sa foundation ay patuloy ang kanilang pag-iisip ng iba pang proyekto na kapaki-pakinabang sa mga Pasigueño. Actually, may project kami ni Vice Iyo Caruncho, bali siya ang magko-coordinate ng lahat. Parang interbarangay ng mga volleyball at saka basketball. Sasagutin po ng Charity Foundation ang lahat ng mga uniform po nila mula taas hanggang baba para magkaroon lang po ng sports ang mga kabataan. Hindi puro gadgets. Iniisip namin baka during the week rin kasi maraming nag-reach out sa amin for the libreng medical mission. Lalo na ang pinagbuhatan, since ang laki ng pinagbuhatan, hindi pa pwedeng isang beses ka lang pumunta. So, iniisip ko baka during the week mag-execute din kami ng medical mission para mas marami tayong makater na tao. Bali, ang hinihingi namin sa mga barangay kapitan, kaya nagpapaalam kami, bibigay kami ng notice, Kap, saan po ba kami pwedeng pumwesto, na lugar. Sila naman ang tumutulong sa amin. Kung eskwelahan yun, tumutulong din sila sa amin para magpaalam sa school. Kung covered court naman yun, sila nagbibigay sa amin na doon kami sa covered court na yun. Kasi naniniwala sila na yun ay hindi naman para sa kanila, para po sa mga constituents po nila. Siyempre kami bilang negosyante, gusto namin kumita. No? So, imbis na ibang Pagkain. tao ang nagkikater or ibang lugar, taga-ibang lugar yung nagkikater for the food, ginawa namin kung saan bababa ang medical mission, yun ang kukunin namin na serbisyo taga doon by recommendation ng barangay captain. Para kahit pa paano yung mga small businesses, yung mga karinderya dyan, kumita rin siya, magkaroon ng income. Kumbaga, yung pagbaba namin doon para magbigay ng medical mission, ay hindi lang kami nakapag-medical, nakatulong pa kami sa mga maliliit na negosyante na binilad namin ng pagkain na siyang ipapakain nila doon sa lahat ng mga umattend po ng medical mission. Yes. May concert sa Palatio sa 27. So sa 27 may libre akong concert sinusponsoran doon sa Palatio. Pero that's for the fiesta. Nagkaroon po kami ng schedule na pencil lang sa Rizal High School, pero unfortunately hindi po na-approve yung aming venue. Meron daw ibang gagamit. Tapos sa Inares naman po, lumipat tayo doon, nagpapabook tayo, bigla rin pong may gagamit din. So ngayon po, naghahanap po tayo ng malilipatan kung saan po ililipat yung venue para po sa kabataan. Yes. Sana po makakuha po tayo ng venue po bago yung event po na yon. Sana yung ginagawa namin, wag lagyan ng kulay. At ito, yung ginagawa namin is para sa mga kabataan, para sa tao. Kung ano man yung services ang binibigay namin, para sa tao yun. Hindi para pang sarili namin or personal namin na interest. Ang amin, makatulong kami, makapagbigay saya. Kasi ganyan kami, kahit sa St. Gerard office namin, masasaya ang mga empleyado namin kasi gusto kong masaya ang taong pumapasok sa office. So it's the same here. Kung ano man yung ginagawa namin, mga missions or concerts or ano man yung mga programa ng St. Gerard Charity Foundation is maging masaya ang bawat isang tao dito sa Pasig. Nagkataon lang siguro na may iba silang in-schedule doon sa panahon na kung kailan kami nagpapaschedule. Siguro, kailangan bigyang daan lang muna yung priority. Opo, na gagamit po. Sa lahat po ng mga Pasigueño, marami po kaming inilaan na mga concert po sa mga kabataan upang makapagpasaya po. Kasi naniniwala po kami na ang kabataan po na masaya ay mailalayo po natin sa iba't ibang klase ng mga droga. Nagpasalamat ang kapitan at ang mga taga-buting, kanila Kuya Curly at Ate Sara sa inihatid na serbisyo para sa mga kabarangay at sa natanggap na patrol vehicle. Maging ang mga HOA o Homeowners Association ay nagpasalamat sa biyayang natanggap. Nagpapasalamat kami kay Ma'am Sara at si Sir Curly sa pagbibigay ng tulong para sa mga kabarangay namin, medical mission at mga groceries, kung ano yung mga naitulong nyo sa amin, papasalamat po kami. Malaking tulong po sa taga-buting. Salamat din at tulong din sa amin, magagamit ng BSF,
ng bawsi, pag-iikot, pag-inquest, lahat na lang service pwede rin na gamitin. Maraming salamat. Ma'am Sara and Sir Curly, maraming salamat sa tulong na binigay niyo sa barangay namin. Alam namin, lahat ng barangay binibigyan nyo ng ganyan dahil bukal sa puso nyo na tumulong. Sana po marami pa kayo matulungan at God bless po. Maraming salamat po. Pumunta dito para makapagpa-check up na maraming libre. Biro mo, libre. Ang hirap ng pera ngayon. Magpa-konsulta ka lang, 500 na. Dito, puro libre. Marami pang, ibig sabihin, marami. Mapapatingnan mo yung mata mo, yung dugo mo. Tapos may libre pa rito mga manicure, pedicure. Marami, nakakatuwa. Ito, yung mata ko. Lagi nagluluha, saka yung likod ko, marami kong patitignan. Eto, pero kaagad biyaya ang St. Gerald na groceries. Malaking tulong po ito sa akin kasi wala naman akong trabaho. Ate Sara, ang payo ko lang po, sana po dire-diretso na po ito. Kaya sa mga kababaryo ko, sa lahat ng mga kaibigan po, huwag po natin kakalimutan si Ate Sara, ang St. Gerald. Sana wag na lang siya magbabago, dire-diretso po ito. First time ko po kasi makadalo ng ganito. Baka sakali lang po ako. Mayroon po ako sa mata, papa-check up ko po yung ako. Hindi na po ako nakakakita. May sakit din po ako sa puso. May diabetes ako. Kaya ako naputulan ng high blood. Ang dami po akong sakit. Salamat po sa pagtulong niyo sa aming mahirap. Ma'am Sara, at sa asawa niyo. Salamat. Hindi ako makakalimot. Papanalangin ko na pagpalain pa kayo ng poong may kapal. Biyayaan pa kayo ng maraming. Salamat po. Nagpapasalamat ako dahil nakakuha ako ng gamot. Maraming salamat po. Ito, grocery. Salamat sa grocery. Maraming salamat po, Kuya Carly. Ate Sara, sana ipagpatuloy nyo itong mission nyo ito na marami kayong matulungan. Natanggap po namin ngayon kay Ma'am Sara sa St. Gerald ay isang pong seat po ng medical, kagaya po ng nebulizer, pang BP at saka pang test po ng sugar. Malaki na itutulong po sa amin bilang asosasyon po kasi po ito po ay nagagamit po sa aming mga miyembro. Unang-una po, hindi na po sila pupunta po sa center sa aming barangay kasi po unang-una po ang mga senior nalalayuan po sila kaya need po talaga ng asosasyon po to namin para doon na lang po namin sila lalapit o kaya pupuntahan na lang po namin sila sa mga bahay po nila. Kay Ma'am Sara at saka kay Sir Carly at ang Planay Asosasyon po, Purocloban Neighborhood sa Buting po ay nagpapasalamat po sa inyo po. Lalong-lalo na po sa medical nyo po. Binigay nyo po sa amin ang medical po sa health kit po na ito. Ito po ay malaki na itulong po sa asosasyon po. Maraming salamat po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.